Ay! Sa Dubai to. I can tell we need to talk about things. The cold truth. Isang content creator ang kasalukuyang nag-viral dahil sa kontrobersyal na insidente sa Dubai. Kilala bilang Fukerat, real name, Kier Garcia. Siya ay dinermina ng Dubai Immigration at ipinauwi agad sa Pilipinas. Pero ano ba talaga ang nangyari? At bakit ibang kwento ang sinasabi ni Queen Hera na kasama niya sa biyahe? Walang kwenta ang kakasabi ng character development sa susunod if paulit-ulit ginagawa. Alamin natin. Ayon kay Fukerat sa kanyang sariling pahayag, ang dahilan kung bakit hindi siya pinayagang pumasok sa Dubai ay isang identity mismatch. Sabi niya, kapag tiningnan siya, mukha siyang babae. Pero sa passport niya, nakalagay na male. Pag tinignan ako, may mukha akong babae, pero tingnan nyo yung passport ko, is nakalaga doon male. Yung reason ba't hindi ako nakapasok ng Dubai, hindi sa pananamit ko, hindi sa makeup ko, at hindi sa pag-iingay ko. Ang sabi sa akin ng officer, na sinabi ko dito sa YT ko, sabi niya na, it's because your identity do not match your passport. Nilinaw din niya na hindi daw ito tungkol sa kanyang pananamit, makeup o pag-uugali. Sa isang TikTok or Facebook video, naiyak siya ng kanyang ibahagi ang insidente. Nanginginig ako, takot ako. Nasa Dubai na, pero pinauwi ako. Dagdag pa niya, kahit pinakita ang kanilang pagkakaiba ng itsura at dokumento, sinabihan siya ng immigration officer na may problema sa dokumentasyon, pero gender expression mo ay okay, pero may mga patakaran na dapat sundin. Ngunit hindi nagtapos doon ang kwento. Kasama ni Fukerat sa biyahe ang influencer, Beauty CEO, na si Queen Hera. At may ibang detalye siya na ibinahagi. Ayon kay Hera, may nakita raw ang CCTV paglabas pa lang ng eroplano. Si Fukerat ay sobrang maingay, umano, at hindi nagpakahinhin. Pero mas kontrobersyal, sinasabi niya na pumasok raw siya sa babeng comfort room sa airport. Nauna ako sa CR. Tapos biglang sumunod siya sa akin, CR tayo! So nakapasok na siya sa CR. Nakapasok na ako sa CR. Pero hindi ko talaga alam na bawal ako ha, promise. Na magalit kayo sa akin, okay lang. If mali ko yon na hindi ko alam na bawal mag-CR, mali ko yon. I'm so sorry, hindi ko alam. Na sa UAE ay sensitibong issue dahil sa gender-segregated facilities. Ayon kay Hera, nagyabang din raw si Fukerat habang nakakulong sa area. I am celebrity, I'm famous. Na ayon sa mga autoridad ay nagpaalala sa kanila ng usapin sa seguridad. Ang pinakamatindi, sinabing siya raw ay blacklisted ng Dubai Immigration. Do not ever come back to Dubai again. Di umano raw ang sinabi sa kanya. Di ko alam kung ano yung take niya sa pagiging content creator niya. Alam niya naman to. For sure yung mga nakakilala naman sa kanya is kilala kung paano siya very parang confident. Di ko alam kung confident yung tawag doon. The way niya sabihin na pinigilan ko nga siya kasi ang sabi niya after niya closed door interview, hindi na namin siya nakausap kung ano yung nangyari sa loob. Tahimik na lang siya. So hindi namin alam kung ano yung napag-usapan sa loob. Kaya di namin alam kung saan nagmula yung galit ng immigration officer after ng conversation sa loob. Kaya nasabi na he's blacklisted. Don't ever come back here in Dubai. Alam niya yun. Sinabi sa kanya yun din. Hindi lang identity mismatch ang issue, marami siyang violation. Dahil dito sinabing nag-block na ni Hera si Fukerat sa social media dahil sa repeated dishonesty at para hindi na maulit yung ganitong sitwasyon. Siyempre, hindi pinalampas ng netizens itong buong issue. Marami ang nag-react, may sumusuporta kay Fukerat na nagsasabing discrimination ang nangyari. Pero marami rin ang sumang-ayon kay Queen Hera na may mas seryosong factor kaysa sa pagkakaiba ng dokumento. Thoughts kay Fukerat? Kay Fukerat? Yun na blacklisted sa Dubai? Just so you know, made ang passport mo, tapos babaihan ka, so talagang nagka-clash siya. So yun normal since I've been to Dubai, and most of my friends in Dubai, sinabi ko yan sa live sis, mali talaga yung so yun. Sa Reddit, may ilan na nagsasabi na malalim ang problema. Hindi lang cross-dressing o appearance, kundi paggalaw sa airport na pwedeng ituring bilang violation sa cultural, legal norms.
May mga komento rin tungkol sa blacklist claim at kung paano dapat harapin ang mga patakarang ganito kung ikaw ay influencer at LGBT. Lalo na kung pupunta sa mga bansang may mahigpit na imigrasyon at seguridad. So ano ang mga aral na pwede nating makuha sa nangyari kay Fukerat? Dokumentasyon ay importante. Hindi sapat na viral fame ang dala mo. Kailangang tumugma ang travel documents sa iyong identity, lalo na kung may gender expression difference. Kilalanin ang patakaran ng bansa na bibisitahin mo. Sa UAE, mahigpit ang mga regulasyon sa gender-segregated areas at seguridad sa airport. Pagiging maingat sa pag-uugali sa public spaces. Ang mga aksyon tulad ng lakas ng boses sa eroplano, paggamit ng maling CR, at pagpapakita ng pagiging famous ay pwedeng ma-misinterpret, lalo na sa responsibilidad sa social media. Bilang influencer, may malaking epekto ang statement mo sa ibang tao. Pero bilang malalakbay, may responsibilidad ka ring irespeto ang kultura at batas ng ibang bansa. Queen Hera mismo ay nag-block lang daw dahil sa repeated issues. Nagpapakita na kahit magkaibigan o kasama ka sa journey, pwede rin magkakontrahan pag may malaking violation. Ang Dubai controversy ni Fukerat ay hindi lang simpleng chismis o drama. Ito ay usapin ng identidad, seguridad, at kultura. May dalawang magkaibang kwento dito. Ang sa kanya at ang sa Queen Hera. Hanggang ngayon, walang opisyal na statement mula sa Dubai Immigration. Pero ang mga pahayag na lumalabas ay nagbibigay ng mas komplikadong larawan. Kaya ngayon, gustong ko ring tanungin kayo. Anong panig ang mas naniniwala kayo? Kailan ba magiging sapat ang paliwanag para sa mga influencer pagdating sa internasyonal na biyahe? Comment down below, i-like kung gusto mo ng ganitong deep dive, at subscribe/follow para sa mas maraming social media chismis at analysis.